Diyan sa Davao City! Did you know that Davao City is one of the country's top cities? Did you also know that Davao is also maintaining peace and order? And last but not the least, this city ranked as the second most cleanest city in the whole world. Come with me and let's explore the city's main public market. So today guys, pumunta kami dito sa main public market ng Davao and mag-interview tayo ng mga business owners dito. Hi Lana! Lana, what's your name po Lana? Even though progress na ang Davao City, kamusta po ang ano na yun? Kasi namin head, pero wala kang mga naman. So, daghan na kayo mo punta to first night. But still, naadya po na. Nanay Rosalina's experience shows how globalization creates both opportunities and challenges for small businesses. Hanggang sa muli, salamat Nanay. San Pedro Street in Davao City is known as a historical and cultural center featuring its important landmarks and government institutions such as the Rizal Park, the City Hall, and the San Pedro Cathedral. Where during festivals, this becomes the major venues for parades and cultural activities. Kung question ko is, murag advantage ba sa inyo or pabor ba sa inyo nga naglambo ang Davao kay ba sa inyo ha? Okay, kayo. So, balaan ninyo ang word nga globalization kuya kanang murag nakipag-connecta sa other city or sa ibang country para mag-exchange of products o sa balaan ninyo na kuya. Mag-exchange ng product. Oo, globalization. Pwede mo pan-exchange product para sa mga US ng product kaya wala mong tala. Pero murag sa inyo ha kuya, pabor mo sa inato. Kapag buro kung kakaayo na lang anak ng natin mga para sa mga lainasod ng mga produkto eh. Kira na. Produkto mo sulod gusto. Ato ang produkto doon eh. Pre na ice cream mo nito at rin niya ilan ito. Kuyogin mong produkto nga. Diba, inani. May-improve sa di. Mas labing mayo. Okay kayo. This message reflects the positive effects that globalization can bring. Maraming salamat po, Kuya. Now I'm here at Chinatown, also known as the busiest commercial district in Davao City. Usa ka lumilupyo din sa Davao City. Unsay imong mabati na ano ka na nagtrabaho ka isip Pilipino sa isa ka Chinese na individual para makatrabaho din sa natin. So, okay naman sila. Okay lang. Right naman sila. Then, okay naman yung sahod. Regular din yung ano na. So, free naman yung pagkain. Tapos naman namin yung stay dali sa Davao. Okay lang. Okay lang. Yeah, kasi pilihan yung probinsya o galing dun sa syudad. Sugar. Syudad kahit ng syudad, di ba? Mas pilihon daw nila ang syudad kaysa sa probinsya kaya ang syudad nagagong komunidad. First question ko po ma'am is, what is your name po? Name? Mary. Mary. Ano po yung nationality mo po ma'am? Is it Chinese? Chinese. Chinese. Ano po yung reason na like kumbaga dito ka po nagtayo ng business po dito sa Davao City po? Yung rason po kung bakit dito ka po nagtayo ng business niyo po?
Ay, Hindi mo kasabot. ay, di Hindi kasabot yung Alon! Kung hindi mo kasabot yung mga siya usap-usap. Wala na hindi ako. Okay, ate, no worries, no worries. Ano benta dito sa Pilipinas? Kaya tanong lang ba? Kasi sama mama punta man dito. Sama mama. Hindi na. Ay, so kumusta po yung kita or yung pera po? Yung benta mo, good. Yung benta mo dito ba, okay lang ba? Marami ba o konti lang? Hindi nga. Hindi nga. Ay, okay po. Global cities are at the heart of globalization, showcasing both its wonders and its challenges. They became the vibrant hubs where cultures and ideas blend, fostering innovation and creativity. These cities also generate significant wealth, attracting businesses and talents from all over the world. However, global cities also highlight stark inequalities. While they are home to affluent entrepreneurs, many residents struggle with low wages and poor working conditions. In short, global cities exemplifies the best and the worst of globalization. For some, a city may be a paradise, but for others, it may be a tragedy. The future of globalization lies in our hands. Together, let's make a positive